Mga alas 9 yung magabi, 30 na PM. Armado po, with no firearms. Nagpunta po sa aming barangay. Pinapot po yung aming mga tanong. Bersahan po sinakyan yung aming truck. Ang problema lamang po, kinuha ko po ay nakikiusap sa radyo na antayin po ang aking pagdating. Ipinwersa po nila. Nakunin po. Wala sila. Dahil una ko, natakot ako yung aking mga tao na tao. Sinabi ko wala sa turnover na wala pa ako. Ay, pwersahan po kinuha ng mga tao. Siyempre, ibaril mo yung mga tao. Medyo yung ating mga tao, patutala ng hawak. Hindi mo kakayanin. Kaya ako, napwersa po nila. Pero nakuha ko, umabot po ako, hinarang ko po ang aking sasakyan para hindi makalabas yung truck at doon ko na po sinabi sa kanila, ibalik na hilinga. Kasi ito po yung kanilang pinapakita. Meron po silang recall order. Yung po from the provincial administrator Russell Inares. At ang gusto ko nila is i-recall daw yung vehicles for registration. However, nakita ko po, alam ko bilang abogado ang ito mga klaseng ganitong correspondence ay siniserve during working hours. Sabi ko nga ako sa ating mga tao na siserve, kung meron ng ethical standards na sinusunod ang ating pong probinsya, siguro po, kinaumagahan na huli nyo i-serve. At bukas naman po ay payapa ko namin ibibigay sa inyo. Pero nagpumilit pa rin ho. Nagdala pa ho sila the second time ng SWAT. Alas 12 ho, bumalik. Kala ko siguro wala na ako, pero nagbantay na po ang mga taga San Luis. Nagbarikada na po ang ating mga barangay. At hindi ho nila nakuha yung truck. Pero ibig sabihin, ganong klase ho ang panggigipit kahit alas 12 ng gabi. Masunod lamang yung order sa kanila. Nakunin niyo sa sabihan, ay gagawin ho nila. Nakutin na ho kami mga taga San Luis, mga taga Antipolo, makuha lamang nila ang kanilang kapustuhan. Sinabi ko nga ho sa mga tao, yan ho ba gusto ng leader na yan ho ba gusto ho ninyong ipakita sa amin mga taga Antipolo. Paano namin kayo tatanggapin kung kanyang plato na tinatang pinapakita rin. Kaya ho ito, nasa akin po kasi ang acknowledgement receipt for equipment. Ito ho yung dump truck, ibinigay ang binabawi ho kagabi. So ako ho ang meron ho custodiya sa ako po ang merong legal custody. Kaya sinabi ko, kung ito ay kukunin ho nila nang wala ho permiso at wala ho ako ho pwedeng makasuhan. Kaya sinabi ko, ayusin lamang ho natin. Ito ho ang mga dokumento, aantayin po natin sila dito para we can properly turn over yung kanila po mga hinihingi sa atin. So yun po, ang ginawa ko ho, hindi lang po yung truck, lahat na ho ng kanilang ibinigay, ay amin pong ibinabalik. Dahil hindi ko matanggap na pagka ho pala binigay, kailangan hong tanawin ng utang na loob. Ito hindi naman yung pera na personal ng ating mahal na governor, kundi ito yung pera ho ng bayan. So dapat ho ito, hindi ho patutang na loob, obligasyon ho namin mga nakaupo ang magbigay ng servisyo sa ating mga constituents. Yun po.